Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Maribel, 45 taong gulang na at kasalukuyang naninirahan dito sa Pasig City kasama ang aking pamilya. Ang ibabahagi ko pong istorya ay bahagi na lamang ng aking mapait na alaala sa nakaraan. Isang karanasang nagbigay ng matinding pasakit mula sa aking kamusmusan tungkol sa aking pamilya. At tungkol sa nilalang kung paano nito binago ang aking kapalaran. 1972 si Kihor, taong 1972, sa panahong ito, sa edad kong 14 ay tumatayo akong ama't ina sa aming magkakapatid na halos lahat ay may kapansanan. 3 sa aking mga kapatid ay bulag at ang bunso na may lumpo at hindi magawang makakilos at palaging nakaratay sa higaan dahil sa baluktot niyang mga paa. Marahil dumadaloy sa aming mga ugat ang ganitong uri ng disability sa kadahilanang ang aking mga magulang ay isinilang na may kapansanan sa mata at mahininang buto. Masasabi kong nasa lahi na talaga namin ang ganitong uri ng sakit. Tulad ko, isinilang ako na kirat ang isang mata, at ang isang mata ko naman ay malapit ng mabulag. Sa murang edad ay naging tampulan ng tukso ang aming pamilya. Nakatira lamang kasi sa isang maliit na barong-barong sa gitna ng bukirin. Sir Bordes, kahit isa sa aming magkakapatid ay hindi man lang nakaranas mag-aral. Hindi na naman sa ibinababa ko ang dangal ng aming pamilya, ay masasabi ko mahina talaga ang pag-isip ng aking mga magulang. Bago nagsimulang bumuo ng pamilya ang aking ama't ina na sina Nanay Susan at Tatay Renato ay hindi pa naman ganoon kalala ang kanilang kapansanan. Noong binata pa ang aking ama ay paika-ika na talaga itong maglakad, hindi kasi pantay ang kanyang mga paa. Habang ang aking ina naman ay hindi pa noon tuluyang nabubulag, ngunit malabo na talaga ang kanyang mga mata dahil sa makapal na puting bagay na humaharang sa lente ng dalawa niyang paningin. Bagamat ang kapansanan ni Nanay Susan at Tatay Renato ay hindi naging sagabal upang bumubo sila ng isang pamilya. Nagbunga ang kanilang pagmamahalaan at kami nga ng magkakapatid ang naging bunga. Isinilang kaming magkakapatid na karibal ang swerte, sapagkat buong buhay namin ay puro na lang kamalasan ang dumating sa amin. Minsan na Sir Bordes, iniisip ko na sana hindi na lang ako nabuhay sa mundo kung puro pagdurusa ang sasapitin ko. Simula kasi pagkabata ay naging kalbaryo na ang buhay ko. Noong tumuntong kasi ako sa edad na 14 ay tuluyang binalot ng kamalasan ang buhay namin. Ang aking ina ay tuluyang nabulag at ang aking ama naman ay hindi na magawang makalakad. Naging lumpo gaya ng bunso kong kapatid. Bigla na lang kasi nang hina ang kanyang mga buto hanggang sa maging marupok ang mga ito. Kaya bilang panganay kailangan kong kumilos para mabuhay kami. Nagsumikap ako mapakain lamang ang aking mga magulang at kapatid. Inilaan ko ang buong oras ko sa pag-aalaga sa aking pamilya tuwing tapos na akong kumayod. Kahit anong uri ng magpagkakakitaan ay ginagawa ko kahit na barya-barya lang ang kinikita ko. Naglalako ako ng mga gulay sa kabahayan na pinipitas ko naman sa kakahuyan. Pati mga ligaw na bungang kahoy ay hindi ko pinapalampas kapag namumuga na ang mga ito. Nagsusumikap ako habang nakakakita pa ako,
dahil alam kong balang araw ay maglalaho ang aking paningin. Sa totoo lang, Sir Bordes, gusto kong isakdal ang poong lumikha. Gusto ko itong sumbatan kung bakit naging ganito ang takbo ng aming buhay. Tila sinumpa kami ng may lalang. Sa aking paglalako ay doon ko nakilala si Aling Lagring, hindi niya tunay na pangalan. Si Aling Lagring ay bigla na lang sumulpot sa aming lugar. Nagmula ito sa malayong baryo na sakop pa rin ng Siquijor. Nanirahan ang ginang sa bukana ng Bukirin malapit sa entrada ng pinakasentro ng aming baryo kung saan nananahan ang maraming pamilya. May isang kubo malapit sa baluarte papasok sa aming sitio ang inabandona ng isang pamilyang dating naninirahan roon. Sobrang marupok na ang bawat post ng nasabing kubo at sira na ang 4 na dingding. Nadatnan ko ang ginang na mag-isang inaayos ang gagawin niyang panibagong tahanan. Nasipat ko ang 2 malaking bayong na naglalaman ng kanyang mga gamit kabilang na ang mga lumang kasangkapan sa pagluluto. Magalang ko binati ang ginang at nagtanong kung bakit niya kinukumupi ang sirang kubo. Natabas na rin ang malagong talahib sa buong paligid. Halatang madaling araw pa lang ay hinawan na niya ang mga damo. Nasipat ko pa nga ang ilang makamandag na ahas na wala ng buhay sa ibabaw ng lupa. Malapad na umiti ang ginang at nagpakilala sa pangalang Aling Lagring bago sinagot ang aking katanungan. Anya, inaayos niya umano ang kubo na kanyang permamenteng masisilongan. Sa tono ng pananalita ng ginang ay mukha naman siyang mabait. Matamis siyang magsalita, ngunit puno ng lumbay ang kanyang mukha. Masaya po akong makilala ka, Aling Lagring. Salamat naman at meron na kaming kalapit bahay. Doon lang po ako nakatira sa bandang dulo ng Bukirin. Nakikita mo po ba ang kubong iyon? Yun po ang bahay namin. Saad ko sa ginang. Ganun ba, Hija? Hayaan mo balang araw bibisita ako sa inyo bilang bago niyong kapitbahay. Sige na ining, mukhang kailangan mo pang maglako ng mga paninda mong gulay. Ikinagagalak kitang makilala. Tugon naman ni Aling Lagring. Kahit na nagpakilala na ako sa kanya, ay hindi nito nagawang banggitin ang aking pangalan. Matapos kong mailako sa kabahayan ang kakaunting bugkos ng mga gulay, ay bumili na rin ako ng bigas na masasaing. Hindi na mahalaga kung ano ang aming ulamin. Mag-ihaw lang ako ng talong o maglaga ng talbos ng kamote ay sapat na ito sa amin. Hindi kami mapili sa ulam, kahit pagdildil ng asin sa kanin ay ginagawa namin makaraos lang sa gutom. Habang pauwi na ako, bit-bit ang maliit na nigo na pinaglagyan ko ng mga gulay, sa malayo pa lang ay natatanaw ko na ang makapal na uso. Ilang minuto pa'y malinaw ko nang nasisilayan kung saan nagmumula ang usok. Nadatnan ko na abalang nagluluto si Aling Lagring sa labas ng kanyang kubo na malapit ng mabuo. Hindi kasi tuluyang nagiba ang bahay. Kinumpuni lang niya ang mahihinang bahagi ng pundasyon, lalo na ang sirang dingding at bubong na halos gawa lahat sa pawid. Aling Lagring, ang bango naman po ng niluluto mong ulam. Sa malayo pa lang naamoy ko na ang mabagong aroma. Mukhang masarap po yan, ah. Nakangiting wika ko sa ginang. Simpleng ulam lang ito, Hija. Hindi naman sa pagmamayabang masarap akong magluto. Malapit na itong maluto, gusto mo bang tikman? Sagot naman ni Aling Lagring. Talaga po, Aling Lagring,
Sige po, hindi ko po tatanggihan ang bigay mong ulam. Magsasaing muna ako sa bahay, tapos babalik ako rito. Tugon ko sa ginang na halos kapalan ko na ang aking mukha. Pagkarating ko sa bahay, agad akong nagsaing. Hiniwa ang gulay at pinakuluan lamang sa asin na may bawang para kahit papaano'y magkalasa man lang ito. Kailangan kong kumilos mag-isa sapagkat wala naman akong aasahan sa mga magulang at kapatid ko. Sino ba namang bulag at lumpo ang kayang magluto at mag-asikaso sa bahay? Pati sa paglalaba ay bubog na rin ang aking katawan. Bagamat kailamay hindi ko nagawang sumbatan ang mga mahal ko sa buhay kahit gaano man sila naging pabigat sa akin. Sir Bordes, bago kami mananghalian ay pinuntahan ko muna si Aling Lagring para kunin ang ibibigay nitong ulam. Pagbungkal pa lang niya ng takip ng kaserola ay umalingasaw na ang matapang na sangkap na talagang nakakatakam kainin. Sinangkot ang mga laman hanggang sa makita ko ang malilit na hiwa ng karne. Hindi ko alam kung anong uri ba ng sahog ang kanyang niluto. Hindi ko na rin nagawang tanungin ang bagay na yon sapagkat nagugutom na ako. Habang nilalagyan ni Aling Lagring ng laman at sabaw ang mangko, ay nahagip ng aking mga mata ang ilang patak ng dugo sa bandang gilid ng kanyang kubo. Nakita ko rin ang ilang hibla ng balat ng ahas. Maraming salamat po sa bigay mong ulam, Aling Lagring. Ibabalik ko na lang po mamaya ang lalagyan. Saad ko sa ginang matapos ko makuha ang ulam. Pinaghasyan naming magkakapatid ang bigay na ulam ni Aling Lagring. Hindi na ito nagawang tikman ng mga magulang ko sa kadahilanan na kaunti lamang ito. Sa unang higop ko pa lang ng sabaw ay talaga namang kakaiba ang lasa. Nanunuot sa sabaw ang katas ng karne na hindi ko matukoy kung laman ba ito ng baboy o manok. Kami lang ni tatay at bunso kong kapatid ang nakakakita, kaya natukoy ni ama na karne ng ahas ang aming nilalantakan. Gayunpaman, sabi ni Tatay Renato ligtas naman daw kainin ang ahas. Hindi na lamang ako nagsalita sapagkat alam ko na naisa itong makamandag na ahas. Imbes na magreklamo ako ay nagpasalamat na lang ako dahil nakatikim ako ng masarap na ulam. Kinahapunan, isinauli ko ang mangko sa ginang. Pinuri ko si Aling Lagring na sobrang sarap ng kanyang pagkakaluto. Subalit tinanong ko ito kung anong uri ng karne ang sahog. Gusto ko lang kumpirmahin ang sinabi sa akin ni tatay. Naging tapat naman ang ginang at sinabing ang mga napatay niyang ahas ang sahog sa sabaw. Anito, huwag akong mag-alala sapagkat ligtas naman itong kainin. Binalatan niya ito at tinanggal ang lason. Subok na niya umano ang ganitong exotic na pagkain. Sa mga lumipas na araw, naging malapit kami ni Aling Lagring. Palagi niya akong binibigyan ng ulam. May gabing tumatambay ako sa kanyang kubo at masinsinan kaming nag-uusap. Pati ang nakaraang niyang buhay ay naikwento sa akin. Wala na siyang pamilya at nag-isa na lang sa buhay. Ngunit may mga bagay akong napapansin sa ginang. Medyo malansa kasi ang kanyang amoy at wala siyang kanal sa pagitan ng kanyang ilong at labi. Dahil hindi naman ako masilang babae, ay hindi na ako nagrereklamo sa kakaibang amoy na lumapabas sa kanyang katawan. Sir Bordes, dahil mag-isa na lamang sa buhay si Aling Lagring, may mga sandaling tinutulungan ko ito tuwing nagagawi ako sa kanilang bahay.
Wala naman akong napapansin kakaiba sa kanyang mga kilos, kahit madalang lang ito lumabas sa araw. Dumating sa punto na tuwing sasapit ang paglubog ng araw ay napapadalas na ang kanyang paglisan. Palagi itong may bitbit na bayong tuwing gagayak sa gabi. Simula nung napapadalas ang pag-alis ng ginang ay lalong nagiging magaan ang kanyang pamumuhay. Araw-araw palagi siyang may pinapaasukang karne sa kanyang abuhan. Sa dami ng karne para itong kumatay ng isang buong baboy. Ang pag-unlad ng kanyang pamumuhay ay naging malaking tulong sa akin at maging sa pamilya ko. Palagi na kami nakakain ng masarap na ulam. Sa likod ng tinatamasang kaginawaan ni Aling Lagring ay may ilang pamilyang nagdurusa. Ilan sa mga kababaryo namin ang nawawalan ng mga alagang hayop. Minsan naman ay may natatagpuan patay na hayop sa liblib na sulok ng kakahuyan. May mga pamilyang umano nakakakita ng isang nakakatakot na figura sa lilim ng bilog na buwan. Isang nilalang na nagkukubli sa dilim na handang lumapa ng bibiktimahin. Ang nilalang na gumagala sa aming sitio ay kumalat sa buong baryo. Pinag-iingat ang bawat mamamayan na maging mapanuri tuwing sisilip ang gabi, lalo na ang mga bata at mga buntis. Kahit sa pinakadulo kami naninirahan, ay hindi ko pa naman nararanasan makita ang sinasasabi nilang gumagalang halimaw. Tahimik kaming nabubuhay kasama ang bagong naming kalapitbahay. Sa mga lumipas na buwan, unti nang napapaayos at napapaganda ni Aling Lagring ang kanyang kubo. Hanggang sa maging isa itong matibay na bahay sa tulong ng mga karpentero na binayaran niyang kumpunuhin ito. Hindi ko na rin kailangan maglako ng mga gulay sa kabahayan sapagkat mismong si Aling Lagring na ang bumibili ng mga paninda ko. Malaki ang naitulong niya sa akin buhat nung magkakilala kami. Kinalaunan, nagpatayo ng maliit na pwesto si Aling Lagring sa talipapa ng isang munting karinderya. Lahat ng mga panindang ulam ay doon muna niya niluluto sa kanyang tahanan bago dalhin sa karinderya. Sa madaling sabi mga luto na ang bawat putahe bago ilatag sa munting kainan. Ang kagandahan ay naging serbidora ako ni Aling Lagring. Naging katulong niya ako sa pagluluto hanggang sa pagsisilbi sa mga parokyano. Ang labis ko lang noon ipinagtataka kung saan galing ang kanyang puhunan at kung bakit palagi siyang may nakaimbak na karne. Minsan nakikita ko na binubudraan ng maraming asin ni Aling Lagring ang malaaking hibla ng karne at pinapainitan sa sikat ng araw at ang iba naman ay pinapausukan. Anya masarap umano ang lasa ng karne kapag nagkakaroon ng smoky flavor na hindi ko naman pinag-isipan ng masama. Basta ang alam ko mabuting tao si Aling Lagring, lalo't kami lang naman madalas ang magkasama. Tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes lang kami nagbubukas sa karinderya. Ang Sabado at Linggo kasi ang nagsilbi naming pahinga. Ito rin ang mga araw na umaalis sa kalaliman ng gabi si Aling Lagring sa hindi ko malaman na kadahilanan. May pagkakataon na nakikita ko siya sa madaling araw na may bitbit na sako kapag nagigising ako sa alanganing oras. Malinaw pa naman ang isa kong mata maliban na lang sa kaliwa na medyo malabo na. Sir Bordes, ang tinatagong lihim ni Aling Lagring ay ako mismo ang makakatuklas sa mga maling gawain niya kung saan masasabi kong isa siyang salot sa aming baryo. Ngunit para sa akin isa siyang biyangyang pinagkaloob ng kalangitan.
Sabado ng madaling araw, ay naalipungatan ako sa mahimbing kong pagkakatulog dahil sa malakas na sigaw habang minumura ng isang galit na lalaki si Aling Lagring. Bumangon ako sa kama at saglit dumungaw sa bintana. Naulinagan ko ang aandap-andap na gasera sa tapat ng bahay ng ginang. Sa puntong iyon, pumunta ako sa tahanan ni Aling Lagring upang alamin ang nangyayari. Nang makarating ako roon, inabutan kong dinuduro ng isang matandang lalaki ang ginang habang hawak ang itak. Sabi umano ng Ginoo na nakita niya umano si Aling Lagring nakatayo sa kulungan ng kanyang mga alagang baboy. Noong makita siya umano ng ginang ay bigla na lamang ito kumaripas ng takbo. Malakas ang kutob ng matandang lalaki na may masama balak ang dayuhang babae, lalo't buntis ang kanyang inahing baboy. Marami din ang nasasabing si Aling Lagring ang nakikita nilang figura na gumagala sa kalaliman ng gabi. Napayakap ako kay Aling Lagring nung iangat ng matandang lalaki ang hawak niyang sundang na halatang balak tagain ang ginang. Manong nagkakamali po kayo ng bintang. Mabait po si Aling Lagring, hindi po siya umaalis ng kanyang bahay tuwing gabi. Ako po ang nagpapatunay na palagi siya nandito tuwing Sabado at Linggo. Palagi po kaming magkasama dahil ako po ang katulong niya sa karinderya. Bakit mo siya kinakampihan, Hija? Dayo lang siya rito. Simula nang dumating siya sa ating baryo, puro kamalasan na lang ang dumarating sa mga pamilyang may mga alagang hayop. Malakas ang kutob ko na siya ang gumagalang aswang. Kapag hindi ka pa tumabi tatagain kita, umuwi ka na sa inyo at alagaan mo ang mga walang kwenta mong magulang at kapatid. Galit na wika ng matandang lalaki na halos bastusin na ang aking pamilya. Kung makapagsalita ka parang ikaw ang nagpapakain sa amin Tumahimik ka tanda dahil wala ka namang ambag sa buhay ko. Peste ka. Ang tanda mo na pero wala kang modo. Huwag mo na ulit babastusin ang pamilya ko. Dahil wala ka namang naitulong sa amin, pasigaw ko namang saad na halos nanginginig ang buo kong katawan sa tindi ng galit. Babalikan ko kayong dalawa. Oras mapatunayan ko na aswang ang dayuhang yan. Papatayin ko siya at idadamay kita. Wala namang kwenta ang buhay mo kaya nararapat ka lang mamatay. Pabigat lang naman pamilya niyo sa aming lugar, kaya walang tumutulong sa inyo. Mga bulag at pipi na wala namang silbi sa mundo. Muling pag-insulto ng matandang lalaki sa pagkatao ko, lalo na sa aking pamilya. Sir Bordes, sobrang sama ng loob ko nung makaalis ang matandang lalaki. Kilala na ito sa aming lugar bilang mapagmataas na tao porket nakakangat sa buhay. Ang tinatamasa kong galit ay hindi maikukumpara sa pagsiklab ng galit ni Aling Lagring. Nakita ko sa kanyang mga mata ang matalas na titig habang nanginginig ang panga. Sumapit ang araw ng Linggo, bandang hating gabi ay napansin kong umalis si Aling Lagring. Nanatili akong gising at hinihintay ang kanyang pagbabalik. Makalipas ang ilang oras na naghihintay ay muli kong naulinagan ang ginang na may pasan itong sako. Pumasok ito sa bandang likod ng kanyang bahay at mabilis na magsindi sa kalan. Malinaw ko kasing naaninag ang pagsikilab ng apoy. Sa aking kuryosidad, lumabas ako ng bahay at maingat na naglakad patungo sa tahanan ni Aling Lagring. Tumungo ako sa likod at sumilip sa nakabukas na bintana.
Nawindang ako nang makita ko ang malaking sako na halatang katawan ng tao ang laman nito. Sa malaking kalandikahoy, nagsimula na siyang magpakulo ng tubig. Hindi ko alam kung napansin na ba ako ng ginang. Pakwari ko alam niyang palihim ako nakamasid sa kanya. Dumating sa punto na binuksan ni Aling Lagring ang sako at nagimbal ako sa aking nakita. Tama nga ako, katawan ng tao ang nakasilid sa roon. Subalit ang nagpagulantang talaga sa akin ay mismong ang matandang lalaking nagmaliit sa akin at sa pamilya ko ang nakasilid sa sako. Nagsitayuan ang aking mga balahibo nung kuning ng ginang ang sundang at sangkalan. Ipinatong ang ulo sa malapad na tabla at walang habas ning pinugutan ng ulo hanggang sa katayin niya ito. Maribel, hanggang kailan ka ba magtatago sa bintana? Kanina ko pa alam na nariyan ka, kaya pumasok ka rito sa kusina. Kung hindi mo masikmura ang ginagawa ko, umalis ka na at bumalik na sa inyo. Wika ni Aling Lagring. Sir Bordes, halos napatakip ako sa aking bibig bago nauutal na nagwika. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kayang panoorin ang kanyang ginagawa. Balak ko sanang tumakbo pabalik sa aming bahay, ay bigla na lang siyang lumabas habang hawak ang sundang na may bahid pa ng sariwang dugo. Hinawakan nito ang aking kamay at magkasama kaming pumasok sa kusina. Doon niya ipinagtapat sa akin na isa siya umanong mababang uri ng aswang. Tinanong niya ako kung natatakot ba ako kanya na agad ko namang sinagot. Aling Lagring, hindi naman po ako natatakot sa iyo. Alam mo kung saan po ako natatakot. Diyan sa lalaking kinakatay mo. Ito po ang beses nakakita ako ng bangkay ng isang tao. Pero alam mo Aling Lagring, masaya po ako pinatay mo ang matandang yan. Narinig mo naman kung paano niya bastusin ang mga magulang at kapatid ko. Nararapat lang sa kanya ang mamatay. Saad ko sa ginang at hindi napigilang umiyak. Mga luhang naghahalo ang takot at ngiti sa aking puso. Nangako rin ako sa kanya na walang makakaalam ng lihim niyang pagkatao, basta ipangako lang niya sa akin na huwag na muli siyang kikitil ng mga inosenteng tao. Sinabi naman sa akin ni Aling Lagring na isang beses pa lamang siya pumatay ng tao sa aming baryo. Nagawa niyang pumaslang sapagkat malaki ang naging atraso ng biktima sa paghamak nito sa aming pagkatao. Nangako ito sa akin na kailanmay hindi na mauulit ang nagawang pagpatay. Bagamat hindi niya maiiwasan mangbiktima ng mga hayop bilang bahagi na ng kanyang kinamulatang buhay mula sa angkan na kanyang pinagmulan. Sa kanya ko rin napag-alaman na hindi lahat ng aswang ay takot sa asin. Tanging ang katas lang ng kalamansi ang matindi nilang kinatatakutan. Kaya pala wala akong nakikitang kalamansi sa kanyang kusina maging sa karinderya. Sir Bordes, matapos namin mag-usap ni Aling Lagring, ay umuwi na ako sa bahay, bagamat hindi pa rin nawawala ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko na alam ang sumunod na kaganapan. Tanging ingay na lamang ng tinatadtad na karne ang aking naririnig. Kinabukasan ng madaling araw ay halos malinis na ang buong kusina. Tapos na rin magluto si Aling Lagring sapagkat maaga siyang nakapagluto. Alam niya kasing laman ng tao ang magiging putahe, kaya hindi na niya hinintay ang tulong ko. Sa mga nagdaang linggo, naging misteryoso ang pagkawala ng matandang lalaki. Walang sinumang nakakaalam kung saan ito pumunta.
ni walang bakas na iniwan na tanging ako lamang ang nakakaalam. Gayunpaman, tinupad ni Aling Lagring ang aming kasunduan na hindi siya mangbibitikman ng mga tao. Kinalaunan, naging pagkaraniwang mga putahe na lang ang mga paninda sa karinderya. Sa tulong ng ginang na paggamot ko ang natitira kong isang mata na huwag akong tuluyang mabulag. Sinubukan ko makipagsapalaran sa Maynila sa tulong din ni Aling Lagring. Ito rin ang nagbabantay sa mga kapatid ko buhat nung sumakabilang buhay aking mga magulang. Sa bandang huli, itinuring ko na parang isang tunay na ina si Aling Lagring at minahal ko siya higit pa sa tunay kong magulang na nagpaglaki sa akin. Dahil sa kanya nagbago ang aking kapalaran. Nakabawi ako sa matinding sakripisyo na inilaan ko sa mga nakakababata kong kapatid. Hindi ko na ikukwento pa ang mga sumunod na eksena. Basta ang masasabi ko lang matuto tayong maging mapagkumbaba sa ibang tao. Pag naging mabuti ka sa iyong kapwa ay kabutihan din ang isusukli nila sa inyo. Kahit anong hirap sa buhay, lalo na sa inyong pamilya, manatiling matatag. Huwag magtanim ng galit at matutong magtindi. Dahil lahat ng paghihirap sa mundo ay isang pagsubok lamang na kailangan natin lampasan, gaano man ito kabigat. Hanggang dito na lamang po aking kwento, Sir Bordes. Lubos na gumagalang ang inyong masungid na taga-subaybay, Maribel ng Pasig City. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.